Hi guys, so pumunta tayo ngayon sa Nazareno Traslasyon this January 9. Sa ibang parts ng Maynila, okay pa naman yung mga tao. Makikita natin na may mga dumaraan na ibang mga nakasuot ng Nazareno shirts at meron na rin ako mga nakita na mga nagpapasa ng mga sarili nilang poon. So I'm planning to give this stampita sa mga makakasalubong ko. Nandito na nga ako sa may minor basilica ng San Sebastian kung saan gaganapin yung dungaw. So ito yung part na pupunta o lalabas yung imahe ng Nuestra Señora del Carmen o kilala bilang Reyna ng Quiapo upang salubungin ang imahen ng Nuestro Padre Jesus Nazareno. Kung makikita natin yung sitwasyon dito sa labas ng simbahan, unti-unti na rin marami nang pumupunta dito at meron mga nagpapahinga na mga namamasan. Sobrang sikip na rin dito kahit wala pa yung poon. Actually, sobrang engrande at sobrang solemno nitong moment na ito habang minimit ng Birhen ng Del Carmen ang imahe ng Nuestro Padre Jesus Nazareno. Bakit? Kasi it resembles na nakita ni Mama Mary yung image ni Jesus Christ habang pinapasan yung krus. Pero sinabi na rin naman sa ibang post sa mga Catholic pages na hindi ito yung sinasabi nating ganong moment. Kasi ito yung parang religious courtesy na makikita ng Reyna ng Quiapo, ang hari ng Quiapo. Actually, I will just use this platform or video na rin para explain yung mga accusation ng mga ibang sekta sa ating mga Katoliko. Never at hindi naman sinasamba ng mga Katoliko ang imahen. Hindi sinasamba ng mga Katoliko ang imahen. At magkaiba yung idolo sa imahen. Ang idolo ay larawan ng non-existent being at ang imahen ay image ng nag-i-exist na tao o santo o ng Mahal na Birheng Maria. Ang ipinagbabawal po sa Biblia ay ang mga idolo, katulad ng gintong guya, etc. etc. Pero dito sa Nuestro Padre Jesus Nazareno, ang nakikita natin ay imahe ni Jesucristo. At wala po sa kahit saan mang katekismong katuruan ng simbahan na sinasamba natin ang kahoy, ganyan. Kaya hindi ko lubos maisip bakit sinasabi ng mga ibang sekta na sinasamba natin ang kahoy. Na para bang mas alam nila yung pananampalataya kaysa sa ating mga Katoliko mismo. Sige nga, kung meron tayong picture ng mga kapamilya natin, okay lang ba sa atin na bastusin natin yung imahe na yon? Di ba hindi? At kapag nandun yung picture ng mahal natin sa buhay at nasa malayo tayo, pinapahalagahan natin yung picture, kinikiss natin yung picture, pero hindi ibig sabihin na ang minahal natin ay yung papel, kundi ang minahal natin ay yung mismong taong nire-represent nito. Ganon din naman sa pagmamahal nating mga Katoliko sa imahe ng Nuestro Padre Jesus Nazareno. Hindi ito nakafocus lang doon mismo sa imahen, but mas mataas pa ito dahil minamahal natin si Jesus. Bakit naman daw kasi pinupunasan ng panyo? Bakit nagkakasakitan pa yung iba? Actually, meron sa Biblia na may babaeng dinudugo ang gustong makalapit sa Panginoon. Sinabi ng babae, mahawakan ko lamang ang laylayan ng kanyang damit ay gagaling na ako. Naramdaman ni Jesus na may kapangyarihan na lumabas sa kanya at sinabi ni Jesus, binagaling ka ng iyong pananampalataya. Meron din mga instances sa Acts of the Apostles ata yun kung tama yung naaalala ko, na nagpadala ang mga apostol ng kanilang mga panyo para gumaling ang isang tao. At dito na nga sa tagpong ito, lumabas na ang Reyna ng Quiapo, ang Nuestra Señora del Carmen de San Sebastian upang kitain ang imahe ng Nuestro Padre Jesus Nazareno. Sobrang nakakaiyak itong moment na ito at sobrang kilabot dahil din dun sa mga nakikita natin sa baba, yung mga tao sumisigaw ng Viva at yung ibang mga tao ay nakataas ang kanilang mga kamay bilang pananampalataya sa Mahal na Birhen at pananampalataya kay Jesus na ating manunubos. Mahalaga rin ang naging posisyon ng ating Mahal na Birheng Maria kay Jesus na siyang kanyang anak. Dahil never iniwan ni Maria ang kanyang anak mula pa nang ito'y silang hanggang sa kamatayan. Kaya ginagalang natin ang Mahal na Birheng Maria na tinatawag nating Hyperdulia.
Sa tagpong ito, paalis na nga ang Nazareno dito sa San Sebastian at nakikita natin ang mga tao ay nagkakagulo makalapit lamang sa Poong Jesus Nazareno. Actually, hindi naman maintindihan ng mga ibang tao o kahit ang ibang sekta ang pananampalataya ng Katoliko dahil sila mismo ay hindi mga Katoliko o hindi mga deboto. Meron niyang kasabihan na sinasabi, kahit ang deboto lamang ang makakaintindi sa puso ng isang deboto. At makiiba ang deboto sa isang panatiko. Dahil kung panatisismo to lahat, I think wala siyang sense. Kundi ang debosyon ay nananatili sa puso ng isang deboto. At ayun naman na nakikita natin sa bawat experience ng mga deboto dito sa Nuestro Padre Jesus Nazareno. Marahil hindi naman perfect ang lahat ng tao, ngunit lahat tayo ay nagsisikap upang maging banal, nagsisikap mapalapit kay Jesus. So yun lamang at maraming salamat at ayan, mamimiki pa rin tayo. Lumapit na nga tayo dito sa stage at pauwi na rin tayo. Maraming salamat sa mga nakadaupang palad ko dito sa Traslasyon. Thank you so much Lord sa lahat ng blessings and bye-bye.